Nagbabala kasi ang Department of Migrant Workers sa mga aplikanteng mahilig mag-browse sa social media tulad ng TikTok dahil tila walang kapaguran ang mga illegal recruiters para makapanloko sa publiko. Ang detalye sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Nagkukumahog ang marami ngayon na makahanap ng trabaho, lalo't kabilaan ng job fair ngayong Mayo 1. Sa inilabas kasi na datos ng Philippine Statistics Authority nitong Marso, tumaas ang bilang ng walang trabaho sa bansa sa unang buwan ng 2024 mula sa 1.6 million noong Disyembre. Umakyat ito sa 2.5 million. Kaya naman marami rin ngayon ang naeenganyong mag-apply sa iba't ibang trabaho, mapalokal man o abroad, na naglipat na sa social media. Pero matindi ang babala ng otoridad sa publiko. Ito ang tamang recruitment at hindi yung nakikita natin sa TikTok, didiretsuhin ko na SEC, na naniningil ng daang-daang libo para lamang pumunta ng Canada, ng Austria, ng Poland, at kung saan-saan pa. Talamak kasi ngayon ang illegal recruiters na nang-aalok ng maraming trabaho at ang kanilang bagong gimmick TikTok app na minsan ay nagko-cross-post pa sa Facebook, X at Instagram. Paalala ng otoridad sa publiko, mas maging matalino at mapagmatsyag at huwag magpabola sa mga agarang alok na trabaho lalo na sa ibang bansa. Yes, sa ating mga kababayan, kayo po'y maging maingat, no? Maging matalino, wag magpaloko at wag pumatol sa illegal recruiter. Simple lang, magtanong kung yung kaharap ninyo, lalo na kung online, magduda at magtanong kung legal na recruitment agency. Kailangan meron siyang license number na ibibigay sa inyo at yung pangalan ng kanyang agency para ma-check nyo sa talaan natin. And then, siguraduhin na yung employer na ino-offer niya ay accredited ayon sa talaan din natin. And then, siguraduhin na work visa ang tangan ninyo o hawak ninyo. Samantala, libo-libong aplikante ang dumagsa sa Labor Day Mega Job Fair ng Quezon City LGU ngayong Miyerkules. Walang sinabi ang init, lalo na sa 51 anyos na si Inesa. I-try ko lang kung okay pa ba, madala pa ba kami sa sa applyan kasi siyempre na kami, nasa AIDS na kami. Pero try lang kami kung baka sakali lang. Kung may mga nagbabaka sakali, may uuwi ring masaya. Tulad na lamang ng dalawang ito na hired on the spot sa ina-applyang trabaho. Grateful po kasi first na interview ko po na hired po agad ako. Pagka interview po sa amin na, ayun po, so far naman na successful po yung interview sa amin din. Signing na po kami ng contract. Ayon sa QC Public Employment Service Office, mayroong 17,000 job vacancies na naghihintay sa mga Pilipinong nais makahanap ng trabaho. 92 employers nga dyan ay para sa mga local job na nag-o-offer ng opportunities sa BPO industry, drivers, financial advisors, cashiers at housekeeping. 8 naman mula sa 100 employers ang may alok ng trabaho overseas, particular na sa mga nurses, therapists, dental assistants, truck drivers, at service crew. Ang tips naman para sa mga naghahanap ng trabaho, kung pupunta po dito sa mismong National Labor Day po natin, sa job fair o kahit anong job fair po, magdala po tayo ng madaming resume. Kasi po, sa mas madaming resume, mas madami po tayo ma-applyan. Sa mas madami tayo ma-applyan, mas mataas yung chance na ma-hired po tayo on the spot. Siyempre, lakas ng loob po. Tapos, siyempre, presentable po. Hindi naman po need na formal attire, pero as much as possible, casual attire. Siyempre po kung lalaki po tayo, naka-pants, hindi po naka-short. And then hindi rin po naka-sando, lagi po tayo. Kahit t-shirt, okay lang naman po. Pero siyempre mas maganda po kung naka-polo shirt. Kung babae naman po, siyempre blouse po. And then kung hindi kaya magpalda, pwede naman po naka-pants. As long na presentable po tayo at maayos po tayong sumagot ng mga interview. para sa balitang A to Z, Lane Garcia.